Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matulog ka na muna at magpahinga, Alex. Ako na muna ang bahalang magbantay kay Robbie. Saad ni Yen. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang bench habang nakatunghay sa natutulog na si Robbie. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mabaril ito ni Jam Ramirez. Robbie had been hospitalized for 1 week now. Kahit nalinis na ang pangalan niya at nahuli na si Jam, ay hindi pa rin siya masaya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang binata dahil sa kritikal na kondisyon nito. Malulubos lamang ang kaligayahan niya kung alam niyang ligtas si Robbie sa tiyak na kapahamakan. Okay lang ako, Yen. Nakaidlip naman ako kanina, sagot niya rito. Dahil abala siya sa pagbabantay kay Robbie, dito muna niya pinaubaya ang pamamahala sa shop. Oo nga pala, friendship. May dumaan kahapon sa shop. If I'm not mistaken, her name is Caitlin Aldena. Nagpapaschedule siya kung kailan ka raw niya makakausap para sa detalye ng wedding dress niya. Next month na raw kasi ang kasal niya sa long-time boyfriend niya. Mukhang excited na siya sa magiging design mo. Sa narinig ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod at puyat dahil sa ilang araw na pagbabantay kay Robbie. Hindi na niya napigilang lumuha. Dinaluhan siya ni Yen. Oh my God, what's wrong? May masama ba akong nasabi? Nag-aalalang tanong nito habang inaalo siya. Hindi na niya masarili ang problema kaya ikinuwento niya sa kaibigan ang lahat. Kung paano niya nakalimutan si Robbie ng ganoon kadali at napatunayan sa sarili niyang mahal pa rin pala niya si Josh hanggang ngayon. I love Josh so much. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Ang nangyari sa amin ni Robbie, alam kong paraan lang iyon para ma-realize kong si Josh talaga ang mahal ko. Hindi ko na kailangang humanap pa ng rason kung bakit mahal ko siya dahil sapat na sa akin na nakikita siya. Sapat na sa akin na nasa tabi ko lang siya. Maramdaman ang mga yakap at halik niya. Maramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga niya. Gusto kong siya ang makasama ko habang buhay. Dahil kung ibibigay lang siya sa akin ng Diyos, pinapangako kong mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Lumuluhang saad ni Alex. Natigilan si Josh sa akmang pagpasok sa loob ng silid nang marinig niya ang mga huling sinabi ni Alex. Pakiramdam niya ay namanhid ang buong katawan niya. Hindi na rin niya namalayan na nabitiwan na niya ang hawak na basket ng prutas na dadalhin sana niya roon. Isang linggo na rin ang nakalilipas noong huling pumasok siya sa silid na iyon dahil ayaw niyang makita si Alex na umiiyak at nasasaktan sa kalagayan ng nobyo nito. Mas nasasaktan kasi siya at sa bawat luhang lumalabas sa mga mata nito ay tila unti-unting humihiwa sa puso niya. Hindi na niya kaya pang marinig ang mga sasabihin ng dalaga kaya nilisan niya ang lugar na iyon na lugong-lugo at umiiyak ang puso. Did you tell him how you feel about him? Have you told him that you love him? Sunod-sunod na umiling si Alex sa tanong ni Yen. Paano ko sasabihin sa kanya na mahal ko siya kung malapit na siyang magpakasal? Kung may ibang babae na siyang mahal? Niyakap siya nito. I'm sorry, friend. Hindi ko alam. Naagaw ang atensyon nila nang tumunog ang cellphone ni Yen. Saglit itong nagpaalam sa kanya para sagutin ang tawag. Tinutuyo niya ang mga luha sa kanyang mga mata habang pinapakalma ang sarili nang mapansin niyang gising na pala si Robbie at matamang nakatingin sa kanya. Napansin din niya ang mga luha sa mga mata nito. Hindi kaya narinig nito lahat ng mga ipinagtapat niya kay Yen kanina? Oh my God! Robbie, gising ka na! Gulat na bulalas niya. Tatawag ako ng doktor, wait lang.
tatayo sana siya para tumawag ng doktor nang pigilan nito ang kamay niya. Robbie? Nagtatakang anas niya at muling umupo sa tabi nito. Alex, narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Saad nito sa halos paos na tinig. Natutop niya ang kanyang bibig. Oh Robbie, I'm so sorry. Bulalas niya at dumaloy ang mga luha sa mga pisngi niya. Bahagya itong umiling. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Wala kang naging kasalanan, Alex. Nalulungkot lang ako dahil hinayaan kong mabaling ang pagmamahal mo sa iba. Nagsisisi ako kung bakit iniwan pa kita. Hindi sana nangyari ang bagay na ito. Lumuluhang saad nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Ayokong maging selfish. Kahit ayokong mawala ka sa buhay ko, ayoko namang ipagpilitang mahalin mo uli ako. Ayokong magaya kay Jam na naging makasarili. Mahal nga niya ako, pero hindi naman niya ako kayang ipagparaya sa iba na siyang kaligayahan ko. I love you so much, Alex. So I'll let you go. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako para sa'yo. Sa mga sinabi nito, ay hindi niya napigilang yakapin ito. Kahit paano, ay nabawasan ang agam-agam niya. Gusto rin niyang ipagtapat dito na may iba ng laman ang puso niya. Ngayon ay hindi na niya iyon iisipin pa dahil pinalaya na siya nito. Thank you. Thank you, Robbie. Masayang wika niya habang umiiyak. Naabutan sila ni Yen na magkayakap. Gising na siya! Bulalas ni Yen na may bitbit pang basket ng prutas. Tatawag lang ako ng Doktor Yen. Bantayan mo muna si Robbie. Habili niya at lumabas ng silid. Pagkatapos tumawag ng doktor ay nagtungo si Alex sa chapel ng ospital at taimtim na nanalangin. Nagpasalamat sa dakilang may kapal dahil niligtas nito sa kapahamakan si Robbie. Nagpasalamat din siya dahil naayos na ang problema niya sa dating nobyo. Maya-maya pa ay naglakad na siya pabalik sa silid ni Robbie. Nagulat siya nang makasalubong niya si Kay. Kahit gusto niyang iwasan ito ay huli na dahil nakita na siya nito. Alex, how are you? Bati nito sa kanya. Hi Kay, anong ginagawa mo rito sa ospital? Binisita ko lang ang doktor ko, sagot nito. Oh, how is Robbie? Dito rin siya nakakonfine, di ba? Is he okay? Nagising na ba siya? Tanong nito. Hindi na siya nagtataka kung kilala nito si Robbie. Sikat ng modelo ang dating kasintahan niya at lumabas sa mga balita ang tungkol sa pagkakabaril dito ni Jam. He's okay. Actually, kagigising lang niya, sagot niya. Lumiwanag ang mukha nito. Really? That's good news. Marami ang naghihintay sa paggising ni Robbie, lalo na ang mga tagahanga niya. For sure, masaya ang lahat sa magandang balitang iyan. Nakangiting saad niya. Ngumiti siya. Isang linggo na rin kasing nasa pahayagan at balita ang nangyari kay Robbie. Marami ang umaasang magigising ang binata at gumaling na kaagad ito. Yeah, matipid na sambit niya. Nagulat siya nang may lumapit dito na isang matangkad na lalaki. Sweetheart, saan ka ba nagpunta? Hinahanap ka na ng doktor mo. Nagulat siya nang yakapan nito ng mahigpit si Kay. Oh, dumating na pala siya, wika ni Kay sa lalaki. Nagtataka siya sa nakikita. Alex? This is Lee, my fiancé. Pakilala ni Kay sa lalaki. Lee, sweetheart, alam kong kilala mo na siya. She's Alex, ang magde-design ng wedding gown ko. Siya yung sinasabi kong kinakapatid ni Josh. Natigagal siya sa sinabi ni Kay. Wait, siya ang lalaking pakakasalan mo? Tanong niya. Nagtatakang tumango ito. How about Josh? How are you related to him? Naguguluhan pa ring tanong niya. Oh,
Josh is just my best friend. We've been friends since we were in college. Paglilinaw nito. Pero tinawag mo siyang Han noon, kaya akala ko ay may relasyon kayo. At saka, ang sweet ninyo sa isa't isa. Natigilan ito. Saglit na nag-isip. Oh, it's Han, silly. Natatawang pakli nito. H-A-N-N-E. His nickname, short for Josh Han, not Han. At sweet talaga kami sa isa't isa kahit noon pa. Pero never na nagselo si Lee kay Han dahil alam niyang siya lang ang mahal ko. Nakangiting paliwanag nito habang nakatingin sa fiancé. Ngumiti naman dito ang gwapong lalaki. I know, but I love you more, sweetheart. Sagot naman ni Lee. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang dalawa. Naiwan si Alex na nakatulala pa rin sa kawalan. Of this time, mali ang akala niya. Ang tanga-tanga niya. Naisip niyang umuwi na lang muna sa kanilang bahay. Mula nang mangyari ang pagkakabaril kay Robbie, ay pinauwi muna siya ng parents niya sa bahay nila. Hindi na siya pinayagan ng mga ito na bumukod hanggat hindi pa siya nakakasal. Papasok na si Alex sa bahay nila nang makarinig siya ng mga boses na nagmumula sa poolside. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa poolside upang alamin kung sino ang mga taong nag-uusap-usap doon. Natigilan siya at nagulat nang makita ang mga magulang niya na kausap ang ninang at ninong niya. Maging si Josh ay nandoon din. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi ko alam na si Josh pala ang nagligtas kay Alex nang muntik na siyang malunod. Alam mo bang gustong-gusto niyang malaman kung sino ang taong iyon? Bakit nga ba hindi niya sinabi sa amin at kay Alex ang katotohanan? Wika ng kanyang ina. Naku, hindi lang ninyo alam kung gaano patay na patay ang si Josh kay Alex. Palagi niyang sinisilayan sa malayo ang inaanak ko sa kabila ng pagbabangayan nila. Natatawang kwento ng ninang Flory niya. Nagningning kaagad ang kanyang mga mata nang magsalita si Josh. Mom, pinapahiya naman ninyo ako kay na tita. At saka, sekreto lang natin yon, di ba? Reklamo ni Josh. Nagtawanan ang mga ito. Sus, may pasikre-sekreto ka pang nalalaman dyan? Inamin mo na nga sa akin na gusto mo ang kapatid ko. Don't worry, gustong-gusto ka naman ni na mommy at daddy na maging son-in-law. Hindi ba mom? Dad? Komento ng Kuya Tristan niya na hindi niya napansing naroon din pala. Sumang-ayon naman ang mga magulang niya. Kung bakit napakababaw ng luha niya ay hindi niya alam. Basta ang alam niya ay lumuluha siya sa sobrang kaligayahan. She had heard enough. Pinupunasan niya ang mga luha niya nang marinig niyang nagsalita uli si Josh. Thanks Tristan. But anyway, hindi na natin kailangang pag-usapan pa si Alex dahil masaya na siya sa nobyo niya ngayon. I know Robbie would never let Alex cry again. Let us all be happy for Alex and Robbie. He is the right guy for her. Nakita at narinig ko kung gaano kamahal ni Alex si Robbie, kaya hayaan na natin sila. Hindi importante sa akin kung masaktan man ako. Ang higit na mahalaga para sa akin ay maging masaya siya sa piling ng taong mahal niya. Saad ni Josh na kahit nakangiti ay malungkot naman ang mga mata. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas na siya sa pinagkukublihan niya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Agaw niya sa atensyon ng mga ito pero nakatutok ang kanyang mga mata sa lalaking mahal niya. Alex? Gulat na bulalas ni Josh nang makita siya. Paano kung sabihin ko sa iyo na may ibang nagpapasaya sa akin at hindi si Robbie yon? Tanong niya rito. What do you mean? Hindi ba at nagkabalikan na kayo ni Robbie? Sino nagsabi? Pero narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo niyan kanina sa ospital. Hindi ba't mahal mo pa rin si Robbie hanggang ngayon? Mali ang narinig mo. Pakli niya. Iba ang mahal ko. Tila may humihila sa kanya palapit dito. Hanggang sa namalaya na lang niyang
magkaharap na sila. Alam mo ba na makita ko lang siya ay masayang masaya na ako? Seeing him makes me fall in love with him over and over. Mahal na mahal ko siya noon at magpahanggang ngayon. Hindi siya nawala sa puso ko kahit kailan. At magiging masaya ako kung aaminin niya sa akin na mahal din niya ako. Pahayag niya habang nakatingala rito. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Naiinip na siya nang mapansin niyang wala itong balak magsalita at gusto lang tumitig sa mukha niya. Hindi ba nito nahahalata na ito ang sinasabihan niya? Napaka-slow pa yata ng mahal niya. Ano bang problema mo? Asik na niya rito. Bahagya itong nagulat sa inasal niya. Wala akong problema, wika nito. Meron! Bakit ba ayaw mo pang sabihin? Kung mag-usap sila, tila sila lamang dalawa ang naroon. Ang alin ba? Tanong nito. Eksaheradong bumaga siya ng hangin. Namahal mo rin ako. Naiinis na singhal niya at nanggigigil na sinuntok ito sa braso. Hindi niya pinansin ang palakpakan sa paligid nila. Bakit ba ang hirap mong ispelingin? May gusto ka na pala sa akin noon pa. Bakit sinekreto mo pa? Di sana ay matagal na akong masaya sa piling mo. Prangkang saad niya. Kung hindi mo aaminin in 3 seconds na mahal mo rin ako, babawiin ko ang lahat ng sinabi ko at bahala ka na sa buhay mo. Banta niya. Bubuka ang bibig niya para magbilang nang bigla na lamang siyang hapitin ni Josh at hinagkan sa mga labi. Mabilis lang ang halik pero tila nakarinig siya ng libo-libong anghel na nagpatugtog ng liro sa sobrang sarap niyon sa pakiramdam. Tila naman nanonood ng isang eksena sa pelikula ang mga tao sa paligid nila. Mahal na mahal kita, Alex. Wala na akong mahihiling pa sa mundo maliban sa'yo. Patawarin mo ako kung inilihim ko ang nararamdaman ko. Natatakot lang ako na baka hindi ka seryoso noon sa nararamdaman mo sa akin. Baka parte pa rin iyon ng pang-aasar mo sa akin at sa huli ay ako lang ang masaktan. She was started to get teary-eyed again. Sa wakas ay nasabi na nito ang saloobin nito. I was a fool noong hinayaan kong tikisin ang nararamdaman ko sa'yo na kahit malayo na tayo sa isa't isa ay hindi ka nawaglit sa puso ko. Sinubukan ko ring magmahal ng iba pero hindi ka mapalitan sa puso ko. Ikaw lang ang hinahanap-hanap ko at handa na sana akong magpakatandang binata kung magkakatuluyan kayo ni Robbie. Dahil kahit anong pilit ko yatang magmahal ng iba, ay ikaw pa rin ang nag-iisa sa puso ko. Masuyo nitong tinuyo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang matamang nakatitig sa mga mata niya. And now, in front of your family and my parents, I want to tell you how much I love you. Ikaw ang lihim kong minahal ng napakatagal at ngayon, pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay, Alex, he said. And then he scooped her into his arms and sealed their love with a kiss. Kasabay ng palakpak at masayang hiyawan ng kanya-kanyang pamilya nila, ay labis na kaligayahan ang nararamdaman ni Alex. Wala nang makakatumbas pa sa nag-uumapaw na kaligayahan sa dibdib niya sa piling ng lalaking mahal niya. Kasalan muna! Sigaw ng Kuya Tristania na sinundan ng masayang kantsawan ng mga magulang nila. Masayang nagkatinginan sila ni Josh. Hindi pala isang pangarap lang ang bagay na iyon dahil alam ni Alex na hindi magtatagal, matutupad na ang pinakahahangad niya. Ang makasal sa lalaking matagal na niyang minamahal. Isang kwentong pag-ibig na naman ang muling natapos. Sinubaybayan natin ang pag-iibigan ni Alex at ni Josh na may pamagat na First Love Never Dies. Sana po ay huwag kayong bumitaw at patuloy pa rin ninyong pakinggan at abangan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig at muli po tayong magsama-sama sa susunod pang mga kwento.